Sinuri ng GMA News Research ang 2011 SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga gabinete ng Administrasyong Aquino at ang lumabas karamihan o majority ng mga kalihim, mga milyonaryo. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, sa pinakahuling Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na sinumite ng mga miyembro ng gabinete, lumabas na 32 sa kanila ang mga milyonaryo at dadalawa lamang yung may net worth na hindi aabot sa 1 milyong piso. Sa lahat ng miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino, pinakamayaman ang dating negosyante at ngayon Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na may net worth na 657 million pesos. Kasunod si Finance Secretary Cesar Purisima, Tourism Secretary Ramon Jimenez Jr., DOTC Secretary Mar Rojas at DTI Secretary Gregory Domingo. Nang tanungin namin si Del Rosario tungkol dito, that's not true. Si Secretary Purisima dineklarang shareholder siya sa ilang kumpanya pero giit niya ang mga ito raw ay holding companies na may hawak lang at nagmamanage ng kanyang assets at hindi naman nag-ooperate. Ayaw nang magbigay pa ng reaksyon ni Rojas, malinaw na naman daw ang lahat ng nasa SALN niya. Paliwanag naman ni Domingo ang assets niya na ipundar niya daw sa matagal niyang pagtatrabaho bilang isang banker sa Amerika. Hindi naman sumasagot sa aming mga tawag si Secretary Jimenez. Sa kabilang banda, pinakamahirap naman base sa kanilang isinumiteng SALN, sina Labor Secretary Rosalinda Baldos at DepEd Secretary Armin Luistro. Lumabas din sa mga SALN na ilan sa cabinet secretaries ay may mga negosyo, mayroong direktor o opisyal, stockholder at investors pa sa ilang kumpanya. Ayon sa Civil Service Commission, pinapayagan naman daw magmay-ari ng mga negosyo o magkaroon ng pwesto sa mga korporasyon ang mga opisyal ng gobyerno. Hanggat dito magdudulot ng conflict of interest kung saan ang interes ng nasabing korporasyon o negosyo ay pwedeng makaapekto sa maayos na pagganap ng kanyang tungkulin. Pag nangyari ito, dapat daw na i-divest o bitawan ng opisyal ng gobyerno ang kanyang shares o kaya'y pwesto sa isang korporasyon. Kasi ang opisyal ng gobyerno, dapat pinapangalagaan niya yung common good. Tapos objective siya at fair siya sa lahat. Ngayon, kung meron siyang negosyo na sarili o kaya konektado siya sa isang firm, edi syempre colored na yung kanyang decision, di ba? Pwedeng i-protect niya yung interest ng kanyang organisasyon o kaya pwedeng, sabi mo nga, resbakin niya yung kanyang mga competitors. Sabi naman ni Professor Winnie Monsol, posibleng di naman magdulot ng conflict of interest ang ilang business connections. Pero ang mas mahalaga raw na bantayan. Now, if I join the government and then I bought big blocks of stock, right? Kumbaga nasa pwesto ka na. Naku, medyo mahirap na yun. Nakikita, abay, yumayaman itong tao. Yung income niya sa gobyerno, ganun kaliit. Paano naman nangyari yan? Diyan nagkakaroon na tinatawag na unexplained wealth. Ang impormasyong nakalap ng GMA News Research ay yung mga nakadeklara sa SALN na sinumite ng mga miyembro ng gabinete base sa kanilang assets at net worth as of December 2011. Kaya di pa malinaw kung sa ngayon ay may mga opisyal na nag-divest na ng kanilang business interests. If everybody was made kalkal, the way Corona was made kalkal, lahat tayo nasa jail. Para wala nang suspicion, etc. Please divest yourself. Hindi lang dapat divestment. Dapat transparent ka at dapat mag-abstain ka sa mga desisyon na may kinakalaman sa iyong mga business interest. Jessica, pinoint out nga nitong ating dalawang resource persons na malaking bagay na rin daw na available na online o inilalabas na sa publiko. Ito nga ang mga SALN ng ating mga opisyal at marapat daw na balik-balikan yan para i-check kung may mga malalaking decisions or polisiya itong administrasyon ay baka may sakaling napaboran ng mga individual o mga certain corporations dyan, Jessica. Okay, to be fair, Ruth, and for clarification din, wala pa naman tayo nakikita based on the SALN ng mga cabinet members na hindi pa nagda-divest. I think yung experts na na-interview natin, we're just speaking from we're just saying general principles or statements na wala namang pinatutunguhan o wala namang tinutukoy in specific.
Parang sinasabi lang naman nila, Jessica, yung general policy ng gobyerno about yung mga ganitong ang business interest and even the possible conflict of interest. No? Ang sinasabi naman nila, kung sa tingin naman daw ng opisyal na yan, ay kunyari, if you're in the DFA, tapos yung mga hawak mo naman daw ng mga korporasyon has nothing to do with foreign policies or international relations, parang hindi naman daw yan makikitaan ng conflict of interest. So hindi naman daw masama na hawakan mo pa yung business interest mo dyan. Parang ganun yung mga ginagamit nilang example. Hindi pwede yung mga tipong health secretary ka and then you have an interest in a certain pharmaceutical corporation. So dyan papasok yung mga conflict of interest. Okay, Jessica. to the credit of itong gabinete, online available, makikita itong mga SALN ng mga cabinet secretaries. Tama, Jessica. So dun sa portal ng Malacanang, makikita naman yung mga SALN dyan, Jessica. Okay, yun ang transparency. Maraming salamat, Ruth Cabal.